Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 58:6-9. Hindi ba ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan, nakalasin ang mga panali ng pabatok, napalayain ang naaapi, at baliin ang bawat pabatok? Hindi ba ito ay upang ibahagi ang iyong tinapay sa nagugutom at dalhin sa iyong bahay ang dukha na walang tuluyan? Kapag nakakita ka ng hubad, iyong bihisan, at huwag kang magkubli sa iyong sariling laban. Kung magkagayoy sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katuwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay sa likod. Kung magkagayoy tatawag ka, at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing, at siya'y magsasabi, narito ako. Gawin ang lahat dahil sa pag-ibig sa Diyos. Posibleng magpakarelihiyoso dahil sa pag-ibig sa sarili. Marami ang relihiyoso na nag-aayuno ngunit namumuhay sa kasalanan. Ang Israel ay nag-ayuno ngunit sila ay nagtanong sa Diyos, bakit kami nag-ayuno at hindi mo nakikita? Bakit hindi mo napapansin ang aming pagpapakumbaba? Ito ang sagot sa kanila ng Diyos, sa araw ng inyong pag-aayuno ay hinahanap ninyo ang inyong sariling kalayawan. At sinabi sa kanila na kung aalisin nila ang kasamaan at gagawa dahil sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ito ang pag-aayuno na pinili ng Diyos, at sila ay pakikinggan at kakatagpuin ng Diyos. Awit 11:7-10. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patotoo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatuwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto. Higit ding matamis kaysa pulot, at sa pulot pukyut ang tumutulo. Makinig at magbulay ng salita ng Diyos. Ang pag-aayuno ay hindi pagpapakagutom lamang. Ito ay ginagawa kasama ang pananalangin at pagbubulay ng salita ng Diyos. Ang paraan ng pag-aayunong ito ay nagpapalauli ng kaluluwa, nagpapatalino, nagpapagalak, nagpapaliwanag ng mata, lumilinis at gumagawa ng katuwiran. Ang pisikal na gutom ay hindi nararamdaman dahil sa pagbubulay ng salita ng Diyos ay nalalasahan natin na ito ay higit na matamis kaysa pulot at sa pulot pukyut ang tumutulo. Unang Juan 2:15-17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino bang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan, ang masamang pagdarasa ng laman, ang pagdarasa ng mga mata, at ang pagbabataas sa buhay, ay hindi mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan at ang pagdarasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos
ay nananatili magpakailanman. Gawin ang kalooban ng Diyos. Mag-ayuno sa layunin na tanggihan ang sarili at ang sanlibutan. Tanggihan ang masamang pagdarasa ng laman ng mga mata, ang pagbabataa sa buhay. Sa pag-aayuno, pananalangin at pagbubulay ng salita, ang hanapin ng mga kapiling, makaniig, makausap at sambahin ay ang Diyos. Sa tunay na pag-aayuno ay mararanasan natin ang paglipas ng sanlibutan at pagdarasa nito. Mararanasan natin na tunay na ang pakikisama natin ay sa Ama at sa Anak, at tayo ay kanilang pinananahanan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mateo 4:1-2. Pagkatapos nito, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Siya ay 40 araw at 40 gabing nag-ayuno, pagkatapos ay nagutom siya. Hindi upang magpakagutom. Nang bumaba ang Espiritu Santo sa Panginoong Jesus noong siya ay babautismuhan sa Jordan, ay nagsalita ang Ama mula sa langit. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. Kahit na siya ang minamahal na anak ng Diyos, siya ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Inihanda niya ang sarili sa paraan ng pag-aayuno. Hinamon ng diablo ang kanyang pagiging anak ng Diyos noong siya ay nagutom. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Ngunit siya ay sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagkatapos ay dinala siya ng diablo sa banal na lungsod at inilagay sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya ay mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka na kanilang mga kamay, baka masaktan ang iyong paa sa isang bato. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Muli dinala siya ng diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang karangyaan ng mga ito. At sinabi niya sa kanya, ang lahat ng mga ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasamba sa akin. Sumagot sa kanya si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Nag-ayuno at nagtagumpay. Habang ang Panginoong Jesus ay nag-aayuno, ay nasa kanyang puso at isipan ang salita ng Ama na siya ang kanyang minamahal at lubos na kinalulugdang anak. Sapat na ang salitang ito ng Ama. Hindi niya kailangang magpakita ng kapangyarihan upang patunayan na totoo ang sinabi ng Ama. Gamit ang salita, ay tinanggihan niya ang pagpukaw ng diablo ng pagdarasa ng laban ng mata at pagbabataa sa buhay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang otoridad bilang anak ng Diyos. Inutusan niya ang diablo, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglingkuran. Pagkatapos nito'y iniwan siya ng diablo at dumating ang mga anghel at pinaglingkuran siya.
Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.